for this wonderful day, Father God. We thank you, Father, O God, sa among pagkatao, Diyos, for another day na nagihatag na namin, Diyos. Lord, we thank you, Lord God, for the strength, Lord God. We thank you, Lord God, for guiding us, Lord God, each day, Father God. We thank you, Ginoo, that this morning, Father, O God, it is a privilege, Father God, to worship you, Lord God, to praise you in spirit and in truth. We thank you, Ginoo, ikaw ang witness, Diyos, na kanunay na nag-uubad ka namin, Father, O God. And Lord, this morning, Lord God, ang pinabalik niya ka, Lord God, ang pagtayag, Lord God. We lift your name on high, Father, O God. We declare, Father, that you are the King of Kings and you are the Lord of Lords of kinabuhi, O Diyos. And Lord, we declare, Father, O God, that apart from you, Father God, we can do nothing, Lord God. Because, Lord, you are our strength, Lord God, and our weaknesses, Father. We thank you, Father, O God, for this morning, another day, Father, O God, for us to celebrate, Lord God, your goodness, Father, O God. And Lord, even we pray, Ginoo, sa among mga kaisunan, Lord God, na naapa sa kadalanan, Father, O God. Lord, ikaw mag-protect niya sa ila, Lord God, ikaw mag-guide niya sa ila, Lord God, na makaabot sila nila, Father, sa ilang balayan na puanan, safe and sound, Father, O God. And Lord, ikaw, Ginoo, mag-uban ka ng, Lord God, sa among service, Father, O God. We worship you, Lord God. We welcome you, Holy Spirit, in this place. And we pray, Father, O God, ikaw, Ginoo, mag-anoint ka na po, Father, O God, sa iyong balang Spirit, O Father, O God. Even our heart, Father, O God, ikaw mag-open, Lord God. Even, Lord God, mag-prepare, Lord God, sa among kasikasin, sa pagdawag, Lord God, as iyong puno, Lord God. Open, Lord God, our spiritual ears, Father, O God, as we hear your word, Father God. And even, Lord God, our minds and thoughts, Father, O God, to receive your word, Father, O God. And Lord, this morning, Father, O God, we honor you and we glorify your name, Jesus. So, tinitanan ang binabalik ka, kanimo, dumawag, limaya, in Jesus' name, we pray. Amen. When you are discouraged, keep me on.
Kabiunan, imong
our sins. In this morning, sa iyang sakong ikanta this morning, Lord, nakakita ka ako sa ginoo tapos, hindi na ako sa ginoo perishable. Hindi ma-measure ang buka sa ginoo sa to in this morning, church. Let us open our mouth and let us declare the goodness of God in our lives. Hallelujah. Sa ato ang puso, sa mga kabako na ihatag sa ginoo sa tuwa. We will everything we want in the because this life belongs to you. Mga atong pinapulit, anak niya sa iya, natuan ng ibalik niya sa iya, na alis sa akong paglayo sa Hallelujah. Kung halimulan niya ang mga Lord, hallelujah, hallelujah, sa mga nagaya ka na Lord. Atong sa aming pinapulit niyo, Lord, atong na aming gusto, Father God, we will worship you, Father God. We will glorify the name of Jesus. Lord, atong na aming mga pinapulit niyo, kami magagaling niya sa iyo, Father God. Lord, atong na tayo mga sino, mga papa, Jesus, Lord, love you, Father God. Lord, atong na aming mga tingin, aming mga kabot, aming mga kapitid, sa pagbayan niya, Lord, atong na, Lord, kaya na akong tayo, Lord, we will worship you until the end of time, Father God. Until the end of our life, Father God, we will worship you, Father God. Lord, we will do our time, Father God, and glorify your name, Jesus. Hallelujah. To declare, Father, who you are, Lord God, sa mong kinabuhi, Lord God. Lord, gamitan ang mong
us, Lord God, to realize, Ginoo, nga dili tanan, Lord God, mahimong kawang, Lord God, ang imong hago, Lord God, ang imong pagsakripisyo, Lord God, because right now, Lord God, we, Lord God, your people, Lord God, kami, Ginoo, ang magpatayo, Lord God, sa imong isugdan, Father, O God. And we thank you, Father, O God, that this morning, Lord God, that you will fill, Lord God, this place, Ginoo, with your love, Lord God. Fill this place, Lord God, with your Holy Spirit, Father, O God. And Lord, this morning, we thank you, Ginoo, sa imong pagbabakit ka ng word na sa inyong bukpag, Ginoo, na nag-aapaw-apaw, Father, O God. O pinitanan, O Diyos, na mong ginabalik siya ang kanimo, Lord God, dumong himaya. In Jesus' name we pray. Amen. Welcome to All Nations Full Gospel Church. We're glad you could join us today. We know God has a plan and purpose for your life right here as you join our worship experience. We are a spiritual family where everyone is loved and accepted. It is our passion to train and raise leaders for the body of Christ to help them discover their God-given talents and abilities. We are a house of prayer for all nations of the earth, and together we believe that the good news of Jesus Christ must be shared all over the world. We invite you to partner with us, and on behalf of our global church family, we welcome you to All Nations Full Gospel Church. Praise the Lord, may umutan sa tanan. Amen. No, liniada mo katapan, nalipay pensyon kay aniya ka. Kaya po dumin mo ka pahiyong. Praise the Lord. Dapat tayo mga bisita karon na bunta. Niya daw, may murag na atay mga bago na na base. So, karon na bunta, let us welcome no mga yung face sa ato karon na sa pagtugong na to, no, si Brother Darwin, no, kani siya tong first cousin ni Brother Arvin. So, tindo daw, Brad, welcome here sa amin. Ato na palakapan, no? Welcome sa All Nations Gospel Church. O, ang mga classmate ni Sister Bianca, ay friend ni Sister Bianca, no? So, welcome din sa ato church, no? So, dere wala laing ginabayan kundi ang atong Ginoong Hesus Kristo, no? So, we hope, no, that dili ang katapusan ba sinugdanan nga amo kong makauban sa panay o pagsimba diya sa atong buhi ng Diyos, no? So, ako sila kumustahon later, church, no? Dili na to i-welcome nato, no? Ato sila taga-anog, ANFGC welcome, no? So, para sa ito mga announcement, no, karon na buntag, our regular services. Every Wednesday, yung ato ang midweek service, nagsugod na og alas 6:30 sa gabi, no? So, we encourage everyone na if we are available, please come and join us here in our church, no? Ako, ang ato na Friday prayer meeting, magsugod hapon og alas 6:30 sa gabi, no? So kung natin mga prayer requests or prayer concerns, pwede na to i-chat ang atuan na mga pastors or leaders, no, para masali sa ato ang corporate prayer, no? Ang ato ang Sunday morning service, o karon siya nagsugod ta og alas 9 sa buntag, o nga ato ang Sunday evening service through online, makikonnect ka sa atong headquarters sa Toronto, Canada, no? Magasugod na siya og alas 10 sa gabi ato ang oras. No, for other announcement, no, let us continue, no, to participate or join online sa ato ang Summer Healing Crusade, no, from our headquarters. So, nagsugod ni siya atong July 13 hangtod July 20. No, so hangtod ugma siya sa ato no, dali kay advance ng taon 12 hours sa ato na headquarters, no. So hangtod ugma siya, no. And this coming August 3 will be the denominational service,
And August 4 will be our leadership training. So, through online kami siya ng mga buluhaton, maki-connecta sa ato ang headquarters. Our senior pastor, no, mao ang maghahatag no sa word kami siya ng mga buluhaton. Through online, no, so pwede na click ang subscribe button para ma-update na no sa mga buluhaton. No, and sa atong headquarters po every day no ang mga pag-ampo, no, magasugod og alas 6:30 sa buntag diri sa ato no, gabi sa ilaha diri sa ato buntag, no. So pwede na to siya i-click ang watch later kung gusto na to isalin sa mga i-join no sa atong mga personal prayers, no. So kana lang ato ang mga announcement, no. So let us keep posted no sa ato na group chat pod kay among gina-share ang link no para sa kanina summer healing crusade, no. So maka-bless church, no. So mag-join ta if we are available, no, magkasali ta or i-watch later nato, no, para kung nata time pwede nato paminawan, no. So this morning na imo katapat excited na ko isuod. Good. So karon na buntag mamahaw ta sa pulong sa Ginoo, no, prepare na sa atong mga kasing-kasing, no, katong una-una sa pagdawat sa pulong sa atong Bida Dios, pinaagi sa ato bless and favor like so diya sa atong Bida Ginoo, Pastor Chandler Grace Kabwa. Let's give her a round of applause. Praise God. Thank you, Sister Liz, sa introduction. Si Glory to God, no. And before that, no, ako pasalamatan ako ang resident pastor dito sa church for giving the opportunity na makashare po sa gospel sa Ginoo, no, makahatag diha sa inyo sa kung sa'y gusto ni Lord ipaabot na po sa inyo. And so, sige, hindi na ako tugay-tugayon. Akong ginahangyo ang tanan, so please all stand. And let us open our Bible in the book of 2 Corinthians chapter 1, verse 12 to 22. 2 Corinthians chapter 1, verse 12 to 22. Ako pagkabasahon. Isang bagay ang may pagmamalaki namin. Namumuhay kaming matuwid at tapat sa harap ng tao, lalong-lalo na sa inyo. Nagawa namin ito hindi sa pamamagitan ng karunungan ng mundo, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. At pinatunayan ng aming konsensya na talagang totoo itong aming ipinagmamalaki. 13 to 14. Sapagkat wala kaming isinulat sa inyo na hindi ninyo mabasa o maintindihan. Kahit na hindi pa ninyo kami kilalang mabuti, umaasa akong darating ang araw na makikilala ninyo kami ng lubusan. At nang may pagmalaki ninyo kami sa araw ng Panginoong Hesus, at may pagmalaki rin namin kayo. 15. Dahil sa tiwalang ito, binala kong bisitahin muna kayo upang makatanggap kayo ng dobleng pagpapala sa pagbisita ko. 16. Binala kong dumaan dyan kapag pupunta ako sa Macedonia at sa pagbalik ko mula roon. Muli akong dadaan sa inyo upang matulungan niya ako sa aking paglalakbay papuntang Judea. 17. Iyon sana ang balak ko, ngunit na bago ito. Ang ibig bang sabihin nito'y pabago-bago ang isip ko? Tutulad din ba ako ng mga taong makamundo na oo ng oo, ngunit hindi naman pala ang ibig sabihin? 18. Kung paanong tapat ang Diyos, ganoon din naman kami sa aming mga sinabi. 19. Kami sina Silas at Timoteo ay nangaral sa inyo tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos, at alam namin si Kristo'y tapat sa kanyang mga salita. Talagang tutuparin niya ang kanyang mga pangako. 20. Sapagkat kahit gaano man karami ang pangako ng Diyos, tutuparin niyang lahat ito sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga masasabi natin na tapat ang Diyos at ito'y nakapagbibigay ng kapurihan sa Kanya. 21. Ang Diyos ang nagpapakita
magpatibay sa atin at sa ating pakikipag-isa kay Kristo, pinili niya tayo. 22. At tinatakan niya tayo bilang tanda na tayo'y Kanya. Inilagay niya ang Kanyang Espiritu sa ating mga puso na nagsisilbing katibayan na matanggap natin ang Kanyang mga ipinangako. 23. Saksi ko ang Diyos na alam niya ang laman ng aking puso. Hindi mo na ako pumunta dyan sa Korinto sapagkat kayo rin ang inaalala ko. 24. Ayaw namin diktahan kayo sa inyong pananampalataya dahil matatag na kayo dyan. Nais lamang namin makatulong tayo upang maging masaya kayo. Amen. Praise God for His word. Let's pray. Heavenly Father, Lord, we thank you, Father God, sa inyong pulong o Diyos. Imong ihatan, Lord God, through Him, Father God. Lord, we pray, Lord God, that this word, Lord God, will continue, Lord God, to penetrate in our heart, Father, O God, in our mind, Father, O God, even, Lord God, in our ears, Lord God. Lord, ikaw manasilyo, Lord God, in bulong Ginoo nga dili kini mahimong kawang, Lord, yung labay lamang, but Lord, these words, Father, O God, will remain in our heart, Lord God. It will continue, Lord God, to be rooted, and it will bear fruit, Father, O God. Kung kini mga pulong, Lord God, among ikinabuhi, Father, O God. Lord, tagami ka ni Ginoo, langit mo niya kaalam, Lord God, to understand deeper, Lord God, kasi mga pulong, O Diyos. Kung ikaw, Ginoong Jesus, ang maghahatag ka ng Father, Lord God, yung kanibayan, Lord God, sa pagbati, Lord God, sa pagbungo, Lord God, sa pagdawat, Lord God, ng mga pulong. Kinitan, O Diyos, ang mga balikya ka ni mo, noong himayan, in Jesus' name we pray. Amen. No, glory to God po sa iya ha. Pulong. So, ipili na po siya ang kanang Tagalog siya nga translation. O, bisag kanang murag dito siya basa mo. Piling gani bilis na kayo tayo sa kanang Tagalog ganito. Kaya sa bilis yung tagbasa. But, I choose to kanang ganing share it or kanang ganing pinaagi sa Tagalog siya nga translation kay mas sayon man siya. Kumbaga kay ibang ato murag mother tongue is ka ng Tagalog ba para masabtan yun ng maayo nung kining matuktikon yun natin yung maayo. So this morning, nung ako ang title sa pulong sa Ginoong gihatag sa ko is the promises of God are always yes. No? So muna siya ako ang title o dili sa ato word this morning. And the previous days, no, ang kanang pag-appoint sa kaninanay, baka ka na ganit siya, ikaw mag-word. So, actually, na kanang weeks before, naka-prepare na dito kay Gina. Inaman doon bininanay nung monthly nga, nani sa kaslat yun nung mag-share of us. So, I already prepared yun nung kanang a word na para i-share. But then, kanagaling usahay na ganagaling na ipadayag ang Ginoo sa imo nga mo ni siya. No, so, today mo ni siya ang dapat mo i-share no, sa imong sa mga katawhan. No? And I believe, no, kanagaling the word of God is really powerful jud kay the moment na ako siyang dibasa is ako mismo, no, ang kanagaling na igo, no, ako mismo ang na-strike no, sa pulong sa Ginoo. Nang the word of God is like a two-edged sword jud na nga. Pag naigo ka, is kanagaling sakit siya. But that pain will transform us, no? That pain will transform you, no? From glory to glory. No? I believe jud nga transformation jud of purpose nga no nga kanang mga pulong sa Ginoo usahay mas strike ta usahay sakit siya no kung paginawon. So diri sa word ni Paul diri sa 2 Corinthians because kung pansin niyo di ba na mga books sa Bible na 1 Corinthians, 2 Corinthians, no nga kanay nga na because kini siya is second letter na ni siya ni Paul dito sa mga taga Corinth. So second letter na ni Paul para dito sa ilaha. So this passage will serve as an introduction of Paul's letter there sa Corinth. Kung baka kini nga pulong is gina-emphasize ni God ang comfort niya tira kay Paul. No, kay di-address mo diri sa may 12 to 24 actually ka kung ibasa. No? Diri sa 12 to 24, i-address ni Paul ang iyang reason nga wala siya nadayon dito sa taga-Corinth. Kaya katong sa mga verse nga nauna, di ba, ana siya nga supposed to be muagi ko diha sa inyo ha, sa Corinth. Pero wala na dayon si Paul dito. Munang diri sa passage na nangayon si Paul o kanang pasaylo or nag-ingon si Paul sa iya mga reasons nga wala siya nagpadayon dito. So Paul explained his reason for delaying his plan to visit the Corinth. So kay we all know nga si Paul kay apostle man siya noon. Nga nagaling from places to places, nagka-travel siya, kang iyang purpose is to spread, not to share the gospel of the Lord. So, i-clarify ni Paul diri sa iyang word from 12 to 17, nga wala siya na dayon. So, he clarifies that this change of plans regarding to visit the Corinth is dili tungod kay pausap-usap siya o huna-huna.
But because it is kanang iyang concern is kanang the well-being no sa mga taga-Corinth. No kay before man god nahitabuan ni katong sa 1 Corinthians pa lang is nagkaroon og kanaganing murag arguments no, nagkaroon ng kanang hindi pagkaintindihan ng mga taga-Corinto dito kay Paul. Kay si Paul manggod pag-abot niya sa Corinth, so gisugod siya sa Ginoo, mag-share sa gospel, no? Paul shares about the kanaganing the fruit of the Holy Spirit, the spiritual gift. Tumo na siya ang mga share ni Paul dito. So ang mga taga-Corinth dili mangutanan dito is Christian believer. So sa pila ka years nga nagstay ni Paul dito, nabago ang ilahang kumbaga patakaran, nausap ang ilang mga rules and regulation, nausap ang kanaganing sa church ba nga kanang organization no, ang ilahang flow tanan, so ang ilahang faith na usap. So there are mga Christians dito nga kanang nag-go against kay Paul. Kay si Paul magod sa iyang first letter nagsulat siya sa taga-Corinthians about disunity, about immorality, and about false teaching. So sa first letter ni Paul mo ang iyang i-address no nga about sa mga immorals, about sa mga false teaching. Kay naabot ng good kay Paul, katong nga time sa first Corinthians pa niya nga letter, naabot ng good kay Paul ang balita nga mga taga-Corinth daw is wala nang inabuhi according diha sa pulong sa Ginoo. Mo nang iyahang word diri sa may 2 Corinthians is murang nagkaroon og issues between Paul and sa Corinth. So dito ba nga gi-explain ni Paul nga the reason sa iyang delays is para po sa katawhan o para po sila. Kumbaga, si Paul is murag iya kung decide ba nga, kaya before mo visit dira, dapat muhupa sa, kumbaga, ang mga kalagot, muhupa sa ang issue. No, so dira na itong makita ba nga, diri sa life ni Paul ba kay, kung ako pagkatanawa ng kinabuhi ni Paul biya, nga kanang he is a very faithful servant diya sa Ginoo, sa iyahang pag-share sa gospel, di ba ni abot sa Paul, sa point ni si Paul na priso. No, kung dira na itong makita ba, before ang life ni Paul, dili pa siya ingon na ganing sama sa katong 12 disciples, sa gitawag ba nga kanang, kumbaga, the anointed ba makwan. Kaya si Paul biya, siya mismo is persecute siya sa mga Christian. No, kana amazing kayo ang transformation sa life ni Paul. No, nga, dira, before siya naging apostle, he was known as Saul. No, so, Saul siya before siya naging Paul. Kumbaga kanang second name niya nga binyagan siya as Paul is because he was transformed no, by the word of God. Pero katong wala pa niya na-encounter si Jesus, he was a zealous Pharisee and persecutor sa mga early Christian. So dito na ito makita nga mismo si Paul sa unang panahon, siya mismo ang nag-destroy sa mga Christian churches. Munang siguro sa time ni Paul, naglisod siya o usaon niya pag-share sa gospel because he was known as persecutor no sa mga kwan, nag-persecute siya sa mga Christian believers. So, kumbaga makita kung mabati ni Paul ba usaon man ako ipag-establish o relationship diya sa ilaha. Nga, nanon man ko nga ako mismo nagaguba sa mga churches. No, nanon man ko nga ako mismo is against no diha sa pag-serve diha sa or pag-obey nila diha sa Ginoo. So when Paul was called to serve God as an apostle, he was commanded to go some places. So dira na ito makita bang after staying niya dito sa may Corinth, naka-receive siya og letter nga nagkabubot dito, nagkaroon ng issue na ay mga nagapuyo sa Corinth, na nalagos sa iyaha, nga wala nakasabot no, sa iyahang pamamalakad, sa iyahang pag-minister dito sa Corinth. But then, as years goes by, makita na ito nga, ang life ni Paul, bisan man daghan kayong mga ups and downs, no, daghan kayong mga trials no, sa life ni Paul. Nga naman si Paul is, despite sa tanan, nga iyahang giagihan, is successful gyapon siya sa iyahang ministry. No, daghan siya giatubang nga mga oppositions, daghan siya giatubang nga mga persecutions, or even personal struggle. No, dili pa sa boso ng panahon church nga kini mga apostol, kini mga missionaries, kini mga prophets, wala na sila personal nga struggle, naa na sila mga personal nga struggle, same sa atoa. Noon apod na sila maliban sa struggle nila sa ministry, struggle nila sa ilang kinabuhi, struggle nila sa ilang family, so naana sila mga kanya-kanya ginatubang. No, but despite diha sa kinabuhi ni Paul, nadaghan kayo siya giagyan nga mga pagsulay, he is faithful. Nalagpasan niya is because ang focus ni Paul magud diha sa Ginoo. No, ang iyang priority magud is diha sa Ginoo. Kung ato ang pagatan
balaw ng kinabuhi ni Paul, no tibuok kinabuhi niya is iya jud na gihalad diha sa Ginoo. Unang ganina no sa katong worship song na tungod kong natandog ba kay katong sa chorus part ba nga hantod may kinabuhi, no? Pagabayaw ti ka hantod nga niya ka sa ako ang kasing-kasing. That's because pag may tabo ang isa ka butar, for example, bilang Christian, pag wala namang good ang kanang imong feelings diha sa Ginoo. Because ang atong ibati man gud diha kay Lord is a feelings, no, emotion. Pag mawala na to atong feelings diha sa Ginoo, it will affect our relationship diha sa Ginoo, no? It will affect our devotion diha sa Ginoo. Next time no mawala na ta no sa ato ang pagbasa, sa ato ang pag-ampo, man ang importante kaayo jud na hantod naa si Lord sa atong kinabuhi. No, dili jud nato na siya kana ganing i-allow that the enemy, no, or si Satan nga mo'y mag-penetrate because na tendency gihapon nga bisan grabe nato diha dito nga kanang dili ba ya kanang ginoo ni nanay na dili pasabot ni every Sunday na ata dili pasabot ni every services Wednesday or Friday na ata dili na siya assurance nga kanang dili ta ma-shaken, no, dili na assurance nga dili ta kana ganing excuse ta sa mga testing sa kaaway. No, kung dili, the more nga mudot-dot ta diha sa Ginoo, the more nga mas daghan ta nga mga pagsulay nga pag-atubangon tingnan naman kay gina-sharpen ta sa Ginoo. No, gina-shape ta sa Ginoo nga para until nga moabot siya, we are ready. No, nga kana ganing we are qualified to dira nga maka-enter diha sa iyang kingdom. So dira makita nato ba last week no nga nag-celebrate man ta sa tuang Pastors Appreciation Day. No, in connection sa ato ang gi-celebrate last week sa Pastors Appreciation Day, si Pastor Chito Manago, di ba naghatag si Uncle ng mga situations last week. Nga kanang life sa isa ka pastor, no? Same as Paul Magoy, no? Ang life sa isa ka pastor, same kay, di na lang nato ilayo, no? Same kay nanay, no? There are lot of kanang situations, Jud, na same sa kinabuhi ni nanay nga, bisan kung saang buhaton sa isa ka minister, bisan kung saang buhaton sa isa ka pastor, naa jud na ikasulti ang mga tao diha sa iyaha. Naa jud na ika-against no ang tao diha sa isa ka minister, same as sa life ni Paul. Bisan usa pa man ang ipakita ni Paul that he is a changed person, that he is transformed kay tungod man gibago nako sa Ginoo kay na-encounter nako si Lord no dira sa ako ang journey sa katong along the way sa Damascus nga na-encounter na ko si Lord ug dira ko niya gibago bisan kung sa pamana siya no nga kanagan ipasabot ni Paul sa mga tao sa Corinth na adyo gihapon no nga mga Christian believers that goes against diha sa iyaha. No, same sa ato ang kinabuhi karon no dili lang sa pastor, same as sa ato no nga bisan unsa nato usahay sometimes nga kanagan ipakita sa atong mga isig ka tao, especially sa mga unbelievers na unsa dapat ang ikinabuhi sa isa ka Kristohanon or unsa dapat ang tama nga pagabuhaton na adyo na siya kumbaga setback sa atuan. Adyo na siya kumbaga mo bounce gihapon. Unang it is very important sa among ganing devotion ganina sa music team no nga word na we have to filter our words nga pag-isulti sa atong isig ka tao. Kay importante kaayo ang mga pulong or importante kayo ang mga words nga mogawas sa ato ang bakbak. No, so dire, in this part of the letter ni Paul, no, he explained why he changed of plans. No, balik na dito sa ako ang first na discuss ganito. No. Instead of making excuses, no, kay dira man Lord, daghan nga mga sitwasyon nga pwede ni Paul nga kanagan i-deny no ang kanaganing ilang accusation daghan higayon nga pwede ko di ni Paul nga wala ko ni ato dira kanang direct na point ko na ato dira wala ko nalipay no sa inyo hang ipambuhat wala ko ni hapit dira is because wala ko nalipay sa mga ipangsulti ninyo. But then no sa kanaganing makita nato nga ang life ni Paul was driven gani dira sa kanang presensya sa Ginoo. Instead of making excuses, ang ingon ni Paul, he proclaimed that he is not lying, just like the Lord that is truthful to His word. Kumbaga, para bang gihalin tulad ni Paul ang ihang life diha kay Jesus na si Lord, hindi man siya nagsisinungaling, same as sa kuha. No, I am not lying diha sa inyuhan. No, akong gisulti, ang reason no nganong dili ko or wala ko na dayon dira sa Corinth. No, dira nato makita sa verse 18 ingon niya, kung paanong tapat ang Diyos, ganoon din naman kami sa aming mga sinasabi.
So it is very important jud nga ngano ang isa ka Christian believer, ngano ang isa ka minister importante kaayo nga kanang filled with the word of God, filled with the Holy Spirit kay ngano man ginakapi man ta. For example, dito sa church no, ang always bayan nato sa bantayan no nga kanang gina-look up po, di ba, maliban jud diha sa Ginoo is sinanay no kanang we look up to her nga ganaganing model no sa kanaganing sa tanan area no sa kinabuhi no sa mga unsay mga dapat buhaton. So dira na to makita ba nga our life is kanaganing a manifestation or a reflection diha sa Ginoo. Munang importante kaayo jud nga mag-abide ta no sa pulong sa Ginoo. No, Paul had a good reason for this change, which reveals in 22 to 24 yung verses. Dihimo gisulti ni Paul diha ang iyang rason nga wala siya nadayon dito sa Corinth. And he's pressing more issues in their trust in him, and the word speaks from God. So dira nila gisulti nga ang reason sa iyang wala pag is because it is guided by the Lord. No kana ganing nakigstorya ang Ginoo diha sa iya. So the following from 19 to 24 church, mo di siya ang kanang focus nato karon sa tuang word or sa akong i-share diha sa inyo. Because ang tibuok nga passage manggod kay kung diretso lang ta sa 19 dili na to masabtan ngano gisulti ni siya ni Paul. Ngano nabanggit ni Paul o ngano na mention ni Paul ni mga words diri sa 19 to 20 kung dili na to agihan ang 12 to 17 to 18. So diri no sa passage from 19 to 24, this passage focuses on God's fulfillment to His promises. No, again, ang akong topic kanina, ang title na ko is, the promises of God are always yes. No, ang mga saad sa Ginoo kay perminti yes. So in short, always ginatuman sa Ginoo ang iyahang mga saad sa atuan. Dili lang kay saad niya sa mga unang apostoles niya, dili lang kay saad niya sa unang mga servant niya, but even sa atuang karon. In verse 20, gingon diha, sapagkat kahit gaano man karami ang pangako ng Diyos, tutuparin niyang lahat ito sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga masasabi natin na tapat ang Diyos at ito'y nakapagbibigay ng kapurihan sa Kanya. No, basahon ako siya sa NIV version. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Amen? Amen. Amen? Amen. Diri atong gimension diri ang word na amen. Usa ka importante ning word na amen, church. Kasi manggod ang kining word na amen, usually madunggan lang nato ni siya after sa prayer. No, di ba pa nag-upload ta at the end sa atong prayer kay naadjud na in Jesus name we pray. Amen. No, even sa church, no, pag magingon sa isa ka pastor, amen, di ba mo response taog, amen. No, why is it very important na pag i-ask ka sa isa ka pastor or isa ka leader o amen, is mo response po taog, amen. No, ato ani siya pagatukion. No, dili gingon niya again, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. So ang kining Amen daw is spoken by us, kita. So sa tuwa siya gikan dapat nga agree. No, spoken by us through us to the glory of God. So the word Amen, it is a Hebrew word. No, now you may wondering kung ngano always siya ginalito. No, kining Amen, ngano in every naay part magaling sa kanta, no, naay lyrics nga naay amen po nga appeal sa lyrics gani. Na remember na kung naka-encounter ko nga sa ihang song is naay amen no word. We commonly hear this word manggod is kana sa prayers lang or kana pag ginaas sa isa ka minister after sa iyang preaching or sa mga mag-agrinta sa iyang pulong. But the word amen, it is a translation of a Hebrew word which means surely, or declaration of truth, or other meaning is agreement.
So kining word nga Amen Church pasabot ani pag moingon na isa ka minister, Amen, then nag-response to Amen, it means agree ta sa iyang ginasulti nga ang kanang iyang giniingon is mahitabo jud. Nung agree ta nga tanan nga ginasulti diha sa Bible is mahitabo jud, mahimong possible. Mo nang it is very important na when we ask nga gani Amen, shall we have to respond Amen, it's because nagatuo ko nga ang pulong sa Ginoo nga gisulti pinaagi sa atong minister is mahitabo jud, it will fulfill no by the power of God. Kay ang word manggod na Amen in Hebrew manggod, it is translated as surely. Kumbaga, declaration of truth. No mahitabo jud. And it is very important nga mag-declare ta og Amen nga naman. Our mouth has a power. No, the word that comes out from our mouth, there is a power. Muna, in every declaration, ginatuluan ta or naadjud kanuna yung pag-remind sa tuwan sa itong mga pastor na let's maging careful ta sa tuang pag-declare, sa itong baba. Muna mo sa high, very ka nang mayusto tayo pag inon ka kanang dato kaayo ka, dato na kay kanang uy si bako. No, imbis gani ka nang i-claim nato. Usahay gina palayo nato ang blessing, no? Mo na usually we commonly ka ng conception or ka ng wrong sa paggamit sa word. Pag ingon ka, sa unay nga na po kaya mo mag-ulang yung tagato nga di manchud. No? Pero the word of God teaches us pagani pagwas na rin mayon sa atua, uy kana nga bulis declaration gikan sa iyaha. So once na namin yung dato kayo na Amen. No? I-declare na to because surely that the word of God or ang iyang i-declare diha sa imong kinabuhi is mahimong mahitabo. No, may ana siya kanagaling ana ka power ang declaration sa word nga Amen. Munang every time nga ilang taka ka ng moral ay kagdato, i-claim siya Amen. No, by God's grace, soul. No, pag dili man daw soul. Pero dili nato siya buyagod baka simba ko'y dili inan ka gwapa, dili Ang right na response is glory to God. Amen. No, gwapa. No, because you are created by God's grace. Dili ka pwede mo nga pangit yung nagimo kasi mo Ginoo. No, ginadeclare nimo nga nagimo si mo Ginoo pag inan ka gwapa, panumro ko dili manggod. No, puro pag insult nimo ang Ginoo. Ngano may si Lord kaya naghimo sa imo nga. So you came from His image and likeness. So muna nang the beauty, Jud, we have to appreciate the beauty na naasa ito. Lahi-lahi man ka connection, lahi-lahi man ka structure. But all in all, no, we are beautiful in the sight of God. No, even sa ato ang kinabuhi, sa status sa atong kinabuhi. Karong pa lang, ato ang practicean or ato na siyang kanaganing i-adapt na every time na naay mag-declare sa ato Amen ang atong itubag or we have to claim it. Maliban na lang sa mga kanaganing dili maayo. So we have to respond po sa mga dili maayo o review. Una, it is very important nga makatuon ta usaon pag-review po. No, sa kana mga declaration nga dili maayo is because grabe man gud ang word no kanang gikan sa baba. Dili lang na siya dili lang na siya powerful sa mga baba sa mga Kristiyano even sa mga unbelievers. No, kay gingon ni Lord sa iyang pulong is there is power no sa ato ang mga declare, no? Sa ato mga ginapagsulti. So, dire, the declaration of truth or other meaning is agreement. The impulse letter relays 4 ways that God is our Amen. Paano to? Impulse letter relays out 4 ways that God is our Amen. Kumbaga, God is our, kanagaling surely that, kung usa man ang sulti sa Ginoo, it will come, no, it will happen. No, and therefore, always a yes for us because He is a faithful God. No, sama sa kong gingon ganina nga, the promises of God is always yes. Nga naman yes. Kung i-base na ko sa prayers, diba ang prayers is ang pagtubag sa Ginoo sa atong mga pag-ampo is na ay tulo ka ways, na ay yes, na ay no, and na ay wait. No, so dira sa tulong mo nga kanaganing answer sa Ginoo sa tua, that is based on our prayers. Pero pag ang atong hisgutan man gud is ang pangako or ang promises sa Ginoo, wala na siya no, wala na siya wait, but yes lang jud na siya. Because tanan nga saad sa Ginoo sa tua, may tabo jud na siya o ma-claim nato. Amen. No, atoan nang maangkon. No, ang tanan nga mga saad sa Ginoo sa tua because
Kana siya church, especially kita nga mga anak niya. No, na ay mga saad sa Ginoo, that is exclusive sa iyahang mga anak. No, kahit ang mga believers mga wala pa din sila kabalo kung saan naa sa Bible. Wala pa din na sila kabalo kung saan content nga naa sa Bible. Usa man ang mga saad sa Ginoo sa Bible. Wala na sila kumbaga wisdom no pagkabusay nga na. Mo importante kaayo nga kita mismo no nga mga servant, kita mismo nga followers sa Ginoo. Magbasa ta kay nga naman usa na to pag-claim sa mga promises ni Lord. No kung wala ta kabalo usa man ang mga gi-promise ni Lord sa ako no saan na to pag-declare sa mga promises ni Lord kung wala ta kabalo kung unsa na ang giandam ni Lord nga mga saad sa atua. No so kini siya ang mga 4 ways that represent God as our amen. No, number 1, God, the first is God who established or strengthens us in Christ. No, God establishes us and God strengthens us in Christ. No, now it is God who makes us both and you stand firm in Christ. Importante jud kaayo ang kining sa kanaganing pag-establish sa ato ang Christian life. No, diri sa 1 Peter 5:10 ingon diha, and after you have suffered a little while, the God of all grace who has called you to his eternal glory in Christ will himself restore, confirm, strengthen, and establish you. No, remember church, no triumphs often came with trials. No, dili tato ma-overcome ang isa ka triumph or dili na to ma-overcome ang isa ka trials. Kung dili triumphs often came with trials. Kumbaga, dili na to ma-claim ang isa ka victory kung walay mga pagsulay nga giagihan. No, dili man mo maingon na na-conquered na ko ang isa ka battle kung wala kay battle nga giagihan. No, for example, nag-heal ko, God is my healer. Kung saan mo pag-declare that God is your healer, kung wala po ka naka-encounter ka ng physical pain or na ay ginagmay ng mga dibate. So as you declare that God is your healer, dira dyan mag-manifest that truly God is your healer. So dira magod nimo ma-manifest kung sa Ginoo kung imo siyang na-encounter. No, same sa ako ang example ganina. Like for example, sa isa ka contest, like for example, ka ng math contest, nga ikaw ang i-declare na champion. So, sabi mo pag-declare, di usa ka pag-declare champion kung wala ka ni agi o mga contest. So, even sa ato ang life, no, in application, dili na ito maingon, no, that we are established or we are kanaganing, we conquered the trials kung wala dito tayo agihan na trials. Same sa kinabuhi ni Paul. No, dila na ito makita kung atong subayon ang 12 to 24, ang kanang cycle or kanang flow sa kinabuhi ni Paul from his visit to places sa Corinth, sa Macedonia, no, sa Ephesus, sa Filipos, no, sa mga lugar niyang ginaadtuan, daghan nagalaylangin ng mga struggle ang giatubang ni Paul. But then, ang isa lang ang purpose ni Paul dito. Bisan nang dili ko ninyo dawaton, ang importante is nahatod na ko ang pulong sa Ginoo. Well, bahalag dili mo maminaw. Importante is gisunod na ko ang gisugo sa Ginoo sa kuwato, deliver His word diha sa inyo ha. Munang gingon diri sa first no nga katong giingon nako, mag-share nako isa sa mga ways that God is our amen. It's because God establishes or God strengthens us no in Christ or through Christ Jesus. Jesus didn't go to the cross so that our salvation would end up to be a flip of a coin. But God is actively working to us stand firm. No, dili ka nangingon lang ba nga, ang salvation is dira lang putod. No, si Kristo or si Jesus, wala siya nagsakripisyo para lang sa hantod lang dira nga ma-survive ta or hantod lang dira sa atong salvation. But God is still working in you until right now. No, God is still working with us until right now. May naman, wala pa man nato na reach, no, ang kanaganing the perfection. Wala pa man nato na reach ang kanaganing righteousness, no, ang gina-required sa Ginoo sa tuwa. Muna ang pag-establish ni Lord sa iyang pulong sa tuwa is kanunay joy. Muna importante kayo church nga as God strengthens us, as God establish His word diha sa tuwa, naadyo ang atuang pag-obey. Nung kanang obedient manggod, dili lang na siya is applicable sa isa lang na area sa atuang life. Kumbaga,
the obedience manggod is dili na siya applicable sa kumbaga sa church kung sa isulti ni nanay mo wala ka pud atong tumay. No, but without or with na kanaganing pagay dinangay or pagpahinundong kanunay dapat na adjud voluntarily na kita mismo no muhimo or kanaganing magpadayon no sa pag-share diha sa pulong sa Ginoo. Again, God is working in you. God established His kingdom in you so that when you encounter trials, you are strong enough to face your giants. No, kaysa everyday na lang jud nakalaylahi taw mga giants sa kinabuhi. No, nakalaylahi taw trials, no. Depende na nasa sa ato ang ginatubang. For example, karon sa may ginatubang nimo kana giants ba na sure nasa dwarf pala kay gamay lamang so dwarf lang ako ginatubang karon. But then bisan usa ka nagikan sa gamay o dako man ang atong ginatubang. God strengthens us, God establish no ang ato ang kinabuhi. Muna dili matingala mo nga Lord no sa kadaghan na ko nga trials nga giagihan nga mga pagsulay no ay kanaganing I surpass everything no na-conquered na ko ang tanan. Naamoy sa inyong life right now, I believe nga naamoy mga pagsulay na mai-consider ninyo ini jud ang grabe nga testing ini tabos ako ang life. No, bisan pa kani adto, mo jud ang pinaka-greatest na ko nga test ini tabos ako ang life. Pero right now asa makakaron. No, kuan ka sa Ginoo, giluwas ka niya. No, God help you nga kana siya nga test nimo katong time is ma-survive nimo. And look at you now. No hantod karon you are standing firm in the presence of God. It is because God establishes His word diha kanimo. Dili na siya katungod lang sa imong strength. No kay kung ako ang kusog lang ang pagaisgutan sus gamay lang siguro na nga pagsulay no daghan na kayo og kana mga kaso diri sa kalibutan og kining suicidal. No daghan na siguro kaso no diri sa even gani sa mga little ones no kanang high school pa lang di ba kanang dali lang kaayo sila kana ganing maigo ka ng mga depression, dali lang kaayo sila gamay nga testing, ma-down dayo sila. It's because they are not rooted in the word of God. No? Lahi ra jud church if we are guided. Lahi ra jud church if your kana ganang imo kinabuhi is imo jud diha ituon diha sa pulong sa Ginoo. No, magbangal man jud na nato, ma-differentiate jud nato ang life sa isa ka Christian believer that truly serves God kaysa dito sa Christian believer nga kana ganing nagago with the flow lang. No, kay because dili assurance nga i-claim nimo ay ang a Christian believer. Dili na siya assurance nga ay Christian ibig sabihin, one ko, para sa ingon niyaning immovable ko, no dili ko matandog sa mga trials. No, na ay mga Christian that even we are kanagaling grabe ka kalikon diya sa ilang pagtuo sa Ginoo. But then gamay na shaking no sa kaaway na stumble dihayon. No, it's because the word of God is what naala sa iyang heart pero wala niya kinabuhi. No, kumbaga ang pulong sa Ginoo na stuck lang sa mind. No, but wala na to gi-digest sa tuang life. Muna it is very important tanan nga mga preaching, tanan nga pulong sa Ginoo nga atong nadugan, importante kay nga i-digest nato siya. No, same sa food, di ba ang food pag i-eat nato siya, pag ikaw nato siya, madawat lang nato ang mga nutrients nga naa sa food. Pag once nagitsuna nato, ma-process lang siya, pag once na nasa tiyan na nato siya, nga nagadto na siya sa lahi nga part sa ato ang body. So dira lang ang time nga kana ganing madawat nato ang nutrients. No, same sa pulong sa Ginoo. Pag wala nato gi-digest ang pulong sa Ginoo, dili jud na siya modalay-day sa ato ang kinabuhi. No, dili jud na siya magkaroon ng application. So mahimong kawang lang ang tanan. No, bisan mo sa pamanimong ato sa simbahan, paminaw sa pulong, and then pagawas nimo, mugawas lang sa imong dalunggan po. So it is kana ganing ganang murag wala lang. No, so dapat tagaan jud nato ang kanang diin no ang word of God kay para ma-establish jud ang pulong sa Ginoo sa tuwa. Amen. No, second is He has anointed us. No, the second is He has anointed us. Number one is God establishes or God strengthens us in Christ. The number two, He has anointed us. In 2 Corinthians chapter 1, verse 21 to 22, kung pagabasahon, ingon diha. Now He who establishes us with you in Christ and anointed us is God, who also sealed us and gave us the Spirit in our hearts and as a pledge. No, sa Tagalog, at
tinatakan niya tayo bilang tanda na tayo'y Kanya. Inilagay niya ang Kanyang Espiritu sa ating mga puso na nagsisilbing katibayan na matatanggap natin ang Kanyang mga ipinangako. Amen? So, ibig sabihin, we are sealed, nakasilyo na ta. No, ibig sabihin, ikaw, ako, kitang tanan nga naadri, we are God's property. We are belong to Him. No, kumbaga, ang tag-iya lang sa atong kinabuhi is si Kristo lamang. It is God alone. No, gingon niya diri, at tinatakan niya tayo bilang tanda na tayo'y Kanya. So, dili na ito makita, church, that God Himself, kabalo si Lord, kung kinsa ang bilong diha sa iyaha. Kabalo si Lord kung kinsa ang iyang mga anak o kung kinsa lang ang mga nag-arong ingon nga anak niya. No, so dili na tumama ingon ba nga dili tanan nga nagtawag sa iyang mga father. Father is anak niya. No, sama sa akong gingon sa una, atong remember na ako sa among klase sa MIT ba kana ganing murag gipan ni Reverend Dicky ba murag may gi-review nga kwan ba ana siya ka dili ta maulaw sa Ginoo nga kana sa imuhang life right now. Unsa man ang naa sa imuha nga ma-consider nimo nga kana ganing greatest gift diha sa Ginoo. No, number one, your family, your well-being, no, ang imuhang status, no, what you have right now, tanan na siya gikan diha sa Ginoo. But then unsa man ang butang atong gilabalik diha sa Ginoo. No, kana ganing siguro kung kwintahon na ang tanan ka maayo, tanan blessings, no, katong kanta ba nga count your blessings one by one. Dili mahuman ang isa ka adlaw kung kwintahon na to tanan kaayo sa Ginoo yang gihatag sa tuwa. No, kun dili makita nato nga gitatakan nata sa Ginoo. No, nga ibig sabihin property na ka ni Lord. So it means that you are God's property. You have to live according to His word. No, it means that you are God's property. You have to live according to the pattern of the Lord. No, kay lahi man jud ang pattern sa kalibutan. Lahi jud ang pattern diha sa Ginoo. Na jud sila'y dako nga difference. So asa man ta which is which, no, ta mosunod. Kumbaga dili man tagod gikuan ni Lord, dili ta niya kumbaga kanang gipugos or dili ta niya kanang dili pinaagi sa martial law nga dapat gini jud imong sundo na dapat dili jud ka kay kung dili diretso ka patay. No, but God give us freedom. No, so dila nato makita nga kita na atay free will. Asa ta mosunod? No, diha sa kingdom or diha sa gingharian sa Ginoo, diha ba sa pulong sa Ginoo or diri sa kalibutan? It's because bisag Christian na ta church, bisag Christian na ta pwede gihapon ta maghimo og dautan. No, kay naa tay free will. But the word of God establishes us asa jud ka dapat upadulong because God owns you. Ang tag-iya sa imong kinabuhi kay ang Ginoo man. So we have to live according to His standard, dili according sa standard diri sa kalibutan. Kabalo ba mo church nga it is an honor, it is a privilege na maging anak diha sa Ginoo. Kay ngano ang kining mga saad sa Ginoo, it is kana ganing kumbaga iya ni siyang gihala, iya ni siyang gi-offer sa iyang mga anak. Noon na it is very important nga kabalo ka sa mga promise ni Lord kay para ma-claim nato siya. No, amen? So, this is sa 1 Chronicles chapter 16 verse 22, the word of God says, "Do not touch my anointed ones, and do my prophet no harm." So, see, ingana si Lord mag-protect sa iyahang mga pinili. Ingana si Lord mag-protect sa iyahang mga anak. Ana ang Ginoo, do not touch my anointed ones, and do my prophets no harm. Do you remember katong life ni Job? Di ba si Job, i-allow ni Lord si Satan to test Job. And kato nga time nga pag-test ni Satan, kung sa man grabe, ikuha tanan ni Satan, iyang ari-arian, no, iyang properties, iyang family, no, iyang hinay-hinay, tagaan siya ni Satan og sakit, no? Pero ang giingon po ni Lord sa iya, I will allow you to test Job, pero dili kwaon ang iyang kinabuhi. No, so dire in our life, no, sa ato ang kinabuhi right now, unsa ka dako nga pribilehiyo nga anak ka sa Ginoo. It's because the enemy cannot do, kanaganing
ang enemy dili siya basta-basta makahimo o mga daotan sa tuwa kasi moagi pa man si Satan dira sa Ginoo. So you are covered, you are protected by God. No dira jud kana ganing grabe ang pagsilyo sa Ginoo sa tuwa. Kasi property man ka ni Lord. Kapag naman ka na sa mga yuta, di ba pag sa yuta pa, halimbawa property na nimo, di ba naman na sila mura ginabutang area nga sa tawagan nila nga o kining area akuan niya wala makatandog. Kay kini ako alam jud kay kung makalampas na kadira sa ako ang butang nga mark, pwede nakakasuhan. So kay dili man imo nga property. So dira ba same sa ato ang kinabuhi. We are God's property. So si Satan dili na siya basta-basta makapenetrate unless we allow him. No dili na siya basta-basta makagulit sa ato unless we allow him. Unang ginaingon ba nga, do not do what the enemy does. Kaya nga naman, maging part naman ka sa iyang agenda. Nung mura ginaalaw ni mo si Satan, bang ang ini kay Christian man ni siya, pero makita naman ni ako diri sa kasa, makita na ako nga ang iyang ako ang batasan, kung mura naaman sa iyaha. So, pwede lang ni siya ka ng panon. So, munang do not allow the enemy. Do not give the enemy, Satan authority no nga to strike you. Because he claimed na siya nga, Lord, I am your property. So no evil weapon form of the enemy shall prosper against you. Wala ejud gabong si Satan no nga makapenetrate diha sa inyo ang kinabuhi. No dili gi-emphasize ni God ang iyang protection, ang iyang pag-care sa iyang mga pinili, sa iyang chosen one. O dili na to makita nga unsa ka privilege, unsa ka exciting no ang pag-serve diha sa Ginoo. No, God's chosen people are under His divine protection, and that harming them would be an insult to God Himself. No walay bisan unsa nga makaharm sa tuwa. Antod sa kita is under diha sa divine protection sa Ginoo. Mo nang church dili ta mohawa diha sa divine protection. Kaya naman once na mohawa ta sa divine protection, that's the moment na si Satan maka-strike sa tuwa. That's the moment na si Satan can do things kung gusto niya gusto pagabuhaton sa inyong kinabuhi. Amen? So third is promise of blessing and assurance to us. No, as God sealed us, gingon dira ang blessing sa Ginoo is maangkon nato. Kung unsa ang giandam sa Ginoo alang kanimo imuhang maklaim. No, this year is we are celebrating the year of conquest. No, dira jud nato gingon dira gani sa 22 sa last part. Inilagay niya ang kanyang espiritu sa ating mga puso na nagsisilbing katibayan na matatanggap natin ang kanyang mga ipinangako. So God gave us kanaganing aki, nor susi, na makadawata sa iyahang mga gipangsaad, makadawata sa unsa man nga mga panalangin nga iyang andam alang kanato. So ato anang i-claim church, no? We have been sealed in that we are marked as God's possession and keep secure for the day of redemption. Again, you are God's possession. Ang tag-iya sa imuha kay ang Ginoo. Ang order sa imuha ang Ginoo wala nay lain. So again, ang tag-iya sa imuha kay ang Ginoo naman, it means you have to live under the Word of God, no? You have to live according to His purpose. Dira sa Ephesians chapter 1 verse 13, ingon diya, and you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. No, dira na to makita nga the work of the Holy Spirit sa atuang life is kana ganing very meaningful. No, gani sa ang devotion is gisgutan ko lang ang Holy Spirit. So, unsa ka importante nga nag-abide or unsa ka importante that will live according diha pod sa Holy Spirit. Muna every time nga naa gani church nga mga pag-review sa atuha, dapat we have to abide. No, we have to kanaganing submit diha sa mga review sa atuha. It's because mao magud na siya ang pinaagi sa Holy Spirit to correct us. Unang pinaagi sa Holy Spirit nga giingon sa Holy Spirit, uy, murag na nalaylo na ka. So, because na-sealed na ta diha sa Ginoo, the work of the Holy Spirit is kanang always taniya gina-remind kung usa dapat ang ato ang ipinabuhi. Amen? So, let go of the things that bothers you right now. Na may mga butang na naga-bother sa imuha karon. Unsa ba ang mga butang na kumbaga nagahatag og ka ng burden diha sa imuha.
No, God reminds us today, let go of the things that bothers you right now. Kaya nga naman, kanang butang na nga bother sa imo karon kaya kay na-remove sa Ginoo. No, kanang butang, for example, financially, no, emotionally, health ba, kaya kayo na siya i-remove diha sa Ginoo. Because God owns you. Remember, mo na giningon church, dapat kabaluta sa tuang authority. Kabaluta kung kinsa ka. So since you know na anak ka sa Ginoo, dapat with conviction, kabalo ka kung unsaon pag-claim sa mga gisaad sa Ginoo. Kasi ang promise ni God, diba, is always a yes. So walay promise si Lord sa ato ang no. Muna, every time Satan will strike us, dapat with conviction, kabalo ka kung unsaon pagpildi ang kaaway. No, kung naaman tayo mga gipambati, naaman tayo ka na sometimes na ka na mga test na gihatag si Satan, dapat with conviction, kabalo ta kung unsaon na to, makika na ganing makibaka, no? Kumbaga, resell diha sa kaaway. And then, do not carry that baggages along with you. Surrender it with the Lord. No, since nga ang promise sa Ginoo sa ato is blessing assurance, atuan na siyang i-let go ang mga baggages. Usa man ang ginakbit-bit na ito nato karon bukat na makay nakbit-bit Lord, oy murag niaging tuig pa rin ako ka-burden Lord, nato karon dala-dala yato na ko sa akong kasing-kasing. Ura mo kung bagay nun sa Ginoo, ikaw ra mo nagbit-bit anak inan dito tikagiyaan nimo di man nimo biyaan. So siguro kung makatubang ka nato si Lord personal dun na ka na may istorya nato, tanan niya ato ang ginakomplain diya sa Ginoo, bounce back sa tuwa. Kaya kita naman po naghimo sa tuwa, worry. Kita lang po na naghimo sa tuwa, burden. No, kaya ang imo sa Ginoo sa tuwa, do not worry. Pero ano ma-worry maghapon? No, unang the Word of God reminds us today na we are God's property. The promise of blessings and assurance is naa na sa tuwa. So, dili ta dapat mabuol. No, kung naaman time na, Lord, kanang dugay pa ang sweldo, pero gamay na lang ang puang money. No, do not worry. You know what, church, no, when it comes to financial, no, grabe kayo ang kanang testing sa Ginoo sa mua. No, ganing na naimot ko to kay Sister Cindy ba kay 9 times na siya nag-istoryahan na Sister Cindy. Abot ka ng financial problem ba? Nag-discuss na namo. Nga anak ko kato naka-share ko sa iba nga one time po nga kanang financial problem po namo ba. Ana po siya, ala diha kati kabulo kami mo dili pud na ako makita sa imo nga naglisod ka financially ko kasi daw ko kaya pa namo sa pati sin. No kalingan na ba mo? Nakana kami nung niyo na jud pina problema sa kwarta kanang ising-ising na kasi pero umaga to ana kabayad. No kalingan na ba pero dila nimo makita jud no nga because you trust God even in your finances. So, i-practice na to na siya nga, Lord, kay, kanang good the command, the word of God, gilatag na ni Lord sa imuha sa tuwa mayang mga saad. Ang kulang na lang dun sa to is to work on it. No, ang kulang na lang dun sa to is i-claim na to. Muna, ang mga blessing mo agi na lang sa to ang kamot, ang mga blessing is dili na to magulitan or dili na to ma-claim is because mas giuna na to ang problema kaysa sa blessing. No, kana ba mas una na to una-una kung sumusunod nga adlaw, wala na to nakita nga kami naman day ang grasya sa Ginoo. Pero ato ang mind is focus sa diha sa worry, focus diha sa kanang kung usa ato ang ginakagul-an. Muna ang blessing sa Ginoo matabunan na lang. No, so we have to practice our kanaganing self to declare, know that the promise of blessing and assurance diha sa Ginoo is naa diha sa atoa because we are God's property. No, amen? No, remember that you have still means someone owns you and mo na siya ang Ginoo. Then number 4, He will lead you. No, God will lead you. In Proverbs chapter 16 verse 9, ingon dira, in their hearts humans planned their course, but the Lord establishes their steps. No, sa other diri nga translation na ang tao, we do have our own plans. But the end of time, ang Ginoo gyapon ang matumay. No, dili na to kumbaga makita ba the power of God nga pag once na pinili ka ni Lord, pag nag-go through, nag-push gyapon ka sa imong plano, sa imong kinabuhi nga nagbuot-buot ka, magpadala din na si Lord o someone or something na para kanang imong plano nga makita ang Lord nga makadaw sa imong espiritu padayon. No, sometimes magugahit tao ulo. Gusto ta permiti og shortcut. No, dili ta gusto permiti og kana kalisod. Nga Lord, gusto ko pag mangayo ko ingani gusto dayon-dayon lang.
No, gusto ta og instant nga blessing. No mo nang ginaingon sa Ginoo nga God will lead you. No, ayo pagbuot-buot, no ayo pag-una-una. Wala ta pag-leading sa Ginoo sa imuha. No, because pinili man ta sa Ginoo, dili man jud ta niya pasagdan. Mo nang dili ta maghimo gato ang own decisions. No, dili ta maghimo gato ang own course. No, let us wait nga si Lord mag-lead sa atwa kung asa ta dapat padulong. No, amen. So God is faithful. So God's word through Paul o diha sa ila is faithful gihapon. Manang giingon ni Paul dito sa 20-24 nga, the reason nga nga wala ko na dayon because kini siya ay gitubutan sa Ginoo. Because God is faithful to His word, also I, no, is faithful to you. No, giingon dira, God's words today reminds us that trusting God's promises is kanaganing will happen. No, so when God says yes, He will make it happen. No, so today no dili jud nato kanaganing i-ikwan lang kanaganing i-underestimate no the word of God today. So this morning church nga kanang God gives us kanaganing a word na dili nato dapat kalimtan, no? Katong akong gingon ganiya, remember that God owns you. You are God's property. So since that we are God's property, the promises of God to us is always a yes. And let us claim it. No, as we declare the Lord. Amen? Amen. So today, no, akong ginahayuan tanan to please all stand. Let us pray for His word today. Hallelujah. Heavenly Father, Lord, we thank you again, Lord God, sa inyong tulong, Lord God, inihata ka ng Lord God this morning. We thank you, Lord God, for reminding us, Father God, of our selves, Lord God. Thank you, Lord God, for reminding us, Lord God, of who we are, Father, sa mga kinabuhi. Lord, thank you, Father God, for reminding us, Lord God, na kami, Ginoong Jesus, kumuha ng isilingan, Lord God. Thank you, Lord God, that we are your property, Lord God. We are your possession, Father God. And Lord, the enemy cannot do harm, Lord God, kaya ka namin Diyos. And Lord, we thank you, Lord God, that we are under your protection, Lord God. We are under your divine mercy, Lord God, your faithfulness and grace ka namin, Father God. Lord, as we claim, Lord God, all the blessings, Lord God, as we claim, Father God, na nasa atin mo ka namin, O Diyos. Ikaw, Lord God, maghahatag ka namin, Father, O God, langit mo nakaalam, Lord God, on how to manage everything, Lord God. All these blessings, Lord God, na mo i-claim, Lord God. Lord, we pray, Father, O God, ikaw, Panginoong Jesus, ang magapalikod ka na mo, Lord God, sa among faith, sa among pagtudya ka ni mo, Lord God, sa among hope, Father, O God. There are times, Lord God, na mawadaan namin paglaong, but Lord, thank you for always reminding us, Father, O God, that you will lead us, Lord God, that you will never forsake us, Father God. And Lord, as we continue, Father, O God, to live a life according to your will, to live a life according to your purpose, Lord God. Lord, remind us, Ginoo, kung kinsa mi Ginoo, kung unsa ang dapat namong pagabuhaton, Father, O God. Aron nato sa imong pag-abot, Lord God, kami gihapon nakatindog, Lord God, makabarog, Lord God, diha sa imong atubang. Lord, do not allow the enemy, Lord God, do not allow Satan, Lord God, to strike, Lord God, do not allow Satan, Lord God, to penetrate in our life, Lord God, in the name of Jesus. Lord, we declare, Father, O God, unity, Lord God. We declare love, Lord God. Lord, we declare peace, Father, O God. Lord, we declare, Father, O God, bountiful blessing, Lord God. Lord, we declare, Father, O God, na imuhang kinabuhi, Ginoo, makita ka na mo, Lord God, that your life, Lord God, will manifest in us, Lord God, and through us, Father, O God. Especially, Ginoo, sa mga kabataan, Lord God. Lord, we pray, Lord God, that you will seal them, Lord God, with your most precious blood. Nga walay bisan usa, Lord God, nga mga liho o buha sa kaaway, Ginoo, nga maka-destroy diha sa ila, Father God. And Lord, we pray, Father, this morning, Ginoo, nga tanan, Ginoo, nga imong giandam nga mga blessing alang ka na mo, Lord God, walay ka kung sisita, Lord God, to hinder these blessings, Father God. Because kini, Lord God, among gi-claim, Lord God, because all these blessings is para ka na mo lamang, O Diyos. And Lord, we pray, Lord God, nga kami, Lord God, tagaan mo kaalam, Lord God, on how to handle, Lord God, ang kining mga salapi, imong ipiyal ka na mo, Lord God, kining mga panalangin, imong ipiyal ka na mo, Lord God, nga mahimo may Father, O God, nga kanaganin responsible, Lord God, of all the things, Lord God, imong gihatag ka na mo. Lord, this morning, Lord God, seal it with your most precious blood, nga dili may mong kawang kining pulong, Ginoo, nga mulabay lamang sa mong dalunggan, but Lord, as we declare, Lord God, your goodness, Lord God, as
as we believe in your word, Lord God, that surely, Lord God, nang imuhang pulong Ginoo, it will happen, Lord God. That, Lord, all your promises, Lord God, will be a yes to us, Father Ginoo. Pag inita ng po Diyos, ang kinabalik niya kalimudo ko, himaya in Jesus' name we pray. Amen. Ito yung andam atong mga envelope. Huwag atong itaas. Yeah, let us pray. Lord, Heavenly Father, Lord God, just want to praise and thank you, Lord God, sa tanong blessings na mong ipanghatag sa mga, Lord God. Lord, we lift our tithes and offerings that kanimo, Lord God, para sa pagpasalamat of for the expansion of your kingdom and territory, Lord God. Lord, even Lord God, I ask na ikaw magabalik ani, Lord God, siksik-liglig umaapaw, Lord God. Bless each and everyone, Lord, na naghatag o ang healing mo hatag, Lord God. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. Ako kinahanglan tanan. So please all stand. Alang sa pagmumay. Ang ato pagkakataw ng imuang himaya. Ipataas ang kamot
Holy Spirit, for always with us, for correcting us, Lord God. Even we thank you, Lord God, sa walang puso nito nga mong pag-service, Father God. Lord, we thank you, Ginoo, nga sa mga sumusunod ni Aga, Lord God, that you always protect us, Father God. Lord, we pray, Ginoo, that let your Holy Spirit will do, Ginoo, to penetrate, Lord God, sa among kinabuhian. Lord, we pray, Ginoo, kung naman may makaisunan right now, Lord God, that pray for help. We pray, Lord God, in mong balang Spirit, Lord God. We pray, Lord God, that you will extend your hands upon them, Lord God, as they receive, Lord God, your kanaganing kaayuhan, Lord God, they have silang kinabuhi, Father God. Lord, we pray, Lord God, for protection sa matagusa, Lord God. We pray, Lord God, for bountiful blessing, Lord God, sa matagusa mo, Diyos. And we pray, Lord God, that this week, Lord God, we will live, Lord God, a prosperous life, Lord God. We will live a victorious life, Father God. Lord, we pray, Ginoo, ngayon mong balang Espiritu, kanina mag-uban ka naman, Lord God, protection, Ginoo, sa mga kaisunan, na nagagahi always, Father God, even, Ginoo, sa successful, Lord God, ng mga businesses, Lord God, sa mga kaisunan, Lord God. Lord, we glorify your name, Jesus, Lord God, ang gining at taon, Lord God, abong ginabalik niya kanimo. And now, may the Lord God bless you and keep you. May the Lord God make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace in the